Panginoon this morning as we ask for guidance. Let's pray. Langin tayo, Panginoon, we thank you this morning sa inyong kabutihan, sa inyong blessing, sa inyong binigay, Panginoon, na provision sa amin at grace. Lord, nalangin po kami sa pag-start ng aming service. Humingi kami ng tulong, Panginoon, sa inyo. Pangunahan niyo po kami. Lord, kayo ang mag-guide, kayo, Lord, ang mag-lead, magsimula sa mga magpapaawit hanggang sa mga mag-preach, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na manatili sa inyong salita, mabigyan ng justice ang inyo pong katotohanan at hindi, Lord, magtiwala at magliin sa aming mga katalinuhan. Lord, nalangin po kami kayo ang maituro, kayo ang makilala. Wala pong ibang makita kung hindi ang inyong kaligtasan this morning. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, sa aming kapagligtas. Amen. Okay, thank you very much. Let's all sit down. At sa ating pag-start ngayong umaga ay magpuri tayo sa Panginoon. Tawagin natin si Brother Don para i-lead tayo sa ating pag-aawitan. Okay? At syempre, kung mag-aawitan tayo ay dapat masigla, tayo ay magsitayo, no? Para maibigay natin ang ating lahat, maibuhos natin ang ating pag-awit. Brother Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po pag-i-start ay tayo po ay simulan natin sa isang masiglang awitin. Ang awitin sa hymn number 77, At the Cross. At the Cross. Yan, hymn number 255. Hymn number 255, awitin natin ang At the Cross. From first hanggang fifth stanza now, alas indeed my Savior bled, sing. Alas indeed my Savior bled, and did my sovereign die. Would he devote that sacred head for sinners as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Second verse now. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the
tayo. Here, Lord, I give myself away. This all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy. Ulit natin ang chorus ng acapella now. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Maraming salamat po sa awitin nga. At manatili tayo nakatayo at awitin natin ang ligaya ng buhay habang nagkakamayan sa bawat isa. Ligaya ng buhay, and the first chorus now, sing. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makapuno. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawid po tayo ng isang awitin. Awitin natin yung hymn number 150. Ang awiting, Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain. Hymn number 150. Ay, iba na naman. Sa lumang songbook. Jesus, keep me. Lumang songbook. Jesus, keep me near the cross. Awitin lamang po natin from 1st hanggang 4th stanza. Jesus, keep me near the cross. The first verse now, sing. Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain, free to all, a healing streams flows from Calvary's mountain.
Amen. Bless ba kayo sa awitin? Tama ang sabi ng awitin na tayo ay as much as possible, mga kaibigan at mga kapatid, ipaalala natin sa ating sarili ang ginawa ni Kristo sa krus. Hindi lang siya pang Sunday. Hindi lang siya pang Sunday na kaisipan. Siya ay pang araw-araw from Lunes, Tuesday, Wednesday, hanggang Sabado. Nandun pa rin sa atin yung kaisipan na si Kristo ay namatay para sa akin. Ngayon po itatawagin ko ang choir para sa amin pong i-render ngayong umaga. Titled, He Died for Me. Choir please. Ngayon po tayo ay tatayo habang ang choir ay pupunta sa taas. Okay, choir? At magbabasa tayo ng sa ating mga Bibles on 1 Peter chapter 3 verse 18. Tapos ilagay niyo rin dyan sa inyong mga Bibles ang Revelations chapter 5 verse 9 and 12. 1 Peter chapter 3 verse 18 and Revelation chapter 5 verse 9 to 12. 9 and 12 hindi 9 to 12. Okay? Diyan na kayo, say amen. Okay, basahin natin ang 1 Peter chapter 3 verse 18. Okay? Hindi natin si Brad. At pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, tayo ay sabay-sabay mong pagbabasa. Ready? Go. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. And they sang a new song, Revelation 5:9. Buksan natin Revelation 5:9, nandiyan na kayo, say amen. 5:9, ready, go. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God, and by thy blood, out of every kindred, and tongue, and people, and nation. Verse 12, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. Ito po ang ating marinig ngayong umaga. Pwede na po tayo makaupo. At tatawagin ko na si Brother Don para lead tayo sa isang awitin bago tayo pumunta sa choir. Ay kakantahin natin yung, kung naalala niyo yung kinanta ng choir last Sunday, O Sacred Head Now Wounded. Ang Panginoong sa Video sa mo. O Sacred Head Now Wounded. Sa ating pong pag-awit ng O Sacred Head ng Wounded, inaanyayahan ko rin po ang bawat isa na sabayan niyo po kami sa pag-awit nitong hymn na ito. Awitin lamang po natin ng first hanggang third verse, hymn number 231. O Sacred Head ng Wounded, inaanyayahan ko po tayo na tayo muli ay magsitayo. Sabayan niyo kami sa pag-awit nito. From first hanggang third stanza now. The first verse, sing. O sacred head thou wounded, with grief and shame weighed down, thou scornfully surrounded, with thorns thine only crown. How great thou art, with
Ang awitin ng choir is titled, He Died For Me. Sabi ni John Newton, nung nakita ko siya doon sa krus, hindi ko makalimutan yung kanyang itsura. Na ang konsyensya ko ba parang sinasabi na ako ang nagpako sa kanya sa krus. Ako ang naging dahilan, ako ang pumatay sa kanya dahil sa aking mga kasalanan. Sa ang sabi ni John Newton sa kanyang kanta, nung tumingin siya sa akin, isa ang ibig niya sabihin, papatawarin ko ang iyong kasalanan. Amen. Itong dugo na aking binayad sa krus ay isang pantubos na bayad. Amen. Ako ay namatay para ikaw ay mabuhay. Amen. O hindi ko maintindihan doon sa krus ng Kalbaryo, ang isang tagapagligtas ay namatay para sa akin. Ang aking kaluluwa ay thrilled. Ang sabi nga dito ay parang kinikilig. Saan? Ang aking puso ay filled, puno. Pag iniisip ko, ang Diyos na Panginoong Kristo na matay para sa akin. Amen. Pakinggan po natin itong awitin na ito, He Died For Me by John Newton.
Talagang nakaka-thread ng puso kapag maalala mo. Biruin nyo, si Kristo ang nagdusa at tayo po ay nabuhay nung siya'y mamatay, buhay na walang hanggan ang ating tatanggapin. So, hindi tayo ganun kapagkatagal sapagkat mayroon tayo Bible study, may baptism tayo. Okay? Paki-open na po yung ating microphone yan. So, buksan natin ang ating mga Biblia. Ito po yung madalas unang nababanggit at napapag-aralan natin dito sa lugar na ito, ang 2 Timothy, because this is the warning. At ngayon po ay talagang nakikita na natin ang mga resulta ng mga warning na ito. Kaya mga kapatid na umaga, ulit-ulitin po ito hanggat ako po'y nakakatayo pa sa ibabaw ng pulpit na ito. Dito pala sa side, okay? Sapagkat alam nyo, andyan na po yung mga sign, andyan na po talaga ginagawa na mamaya isa-isahin ko po ito bago tayo magpatuloy sapagkat nakakatakot na po ang panahon ngayon. Pastor, grabe na, nanakot na naman kayo. Ang punto po natin ngayong umaga, hindi kayo para takutin, kundi tayo maging matatag sa pagsalubong kung ano ang mangyayari sa panahon natin ngayong mga araw na ito. Handa na ba kayo? Okay, tayo magsitay, basahin natin ang 2 Timothy chapter 3, 1 to 9. Okay, siguro, kung lumagpas man tayo, mas mabuti. Okay, 1 to 9 po, napakabilis. At unawain natin sa wikang Tagalog, basahin natin sapagkat King James naman po nasa ibabaw niyan. Okay? Nandiyan na ba? Pakilabas na po ang verse 1 ng 2 Timothy chapter 3, 1. Para maunawaan po ng ating mga high school at mga elementary. Meron pa po tayo rito at ito ang aking pinaghahandaan na ako isang araw mawawala sa ibabaw ng mundong ito. Mayroon akong mga kabataang iiwan at harinawa na pag dumating sa atin ang punto na tayo pinagpapala ng Diyos, wag yung pagpapala na yun, wag yung material na bagay, ang maglayo sa inyo at sa akin sa ating Panginoon. Amen. Nagdusa sa krus, naging siyang pulubi, alang-alang sa inyo, isa siyang hari, isa siyang makapangyarihang Diyos, nagdusa, walang sariling bahay, walang sariling sasakyan, para sa atin. At ngayon, ito po ang ating pag-aaral ngayong umaga na harinawa, isang araw darating ang paglala ng mundo. Sana hindi kayo matangay ng mga bagay na ito. Verse 1 sa Tagalog. Okay? 2 Timothy chapter 3, hindi chapter 1. Chapter 3 na po tayo. 2 Timothy 3, 1. Okay? Pakilipat po yan. Yan, sabay-sabay po sa wikang Tagalog, mga high school elementary. Sabay-sabay. Ngunit, unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga pag sinabing kapighatian ay nakakatakot at sobrang malupit. Sabihin natin ang word ay malupit, hindi kapighatian. Verse 2. Hanggang na lang po tayo. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa mayayabang, mga walang utang na walang kabanalang. Grabe. Dito pa lang nanginginig na ang laman ko. Di ko alam kung gutom ako o basta nanginginig ang laman ko eh. Verse 3. Kaya ko gusto pong babasa ng mga elementary natin para maunawaan. Verse 3. Okay, mga walang ay grabe, mga walang wait lang. Naalala ko na naman tong cellphone eh. Pag ang bata pala inagawan mo ng cellphone na nandoon siya sa kanyang paglalaro, magagalit pala sa magulang. Tingnan nyo sa YouTube. Nagwawala pala sila. Ito yun eh, oh. Walang pagpipigil sa sarili, no? Next, kaya sila lumalaban na sa magulang. Bakit? Huwag yung gagawin yan. Nakakatakot ito. Baka demonyo na ang nandiyan sa likuran niyo eh. Kaya gano'n na kayo eh. Nakakatakot na ito. Pero mo lalaban ng mga gulang mo dahil sa cellphone, inagawang ka. Grabe ito eh. Kita nyo? Hindi na mabuti ang gusto eh. Ang gusto na yata masama. Sino sa inyo magdamag kagabi na luod? Ay, mabuti na lang, wala. Thank you, Lord. Thank you. Next, verse 4. Nasa verse 4 pa lang tayo, nakakatak. Nanginginig talaga ang laman ko eh. Verse 4. Ay grabe, sa halip na maigin sa Diyos. Verse 5.
Grabe pala ito no? Verse 5. Yan, namay? Oh, wait. Sa palagay niyo ngayong umaga, may anyo ba tayo ng kabanalan? Wala. Mayroon, siyempre. Ito naman, nakabihis tayo, may Bible tayo, nagpipray tayo, kumakanta tayo. May anyo ng kabanalan. Kaya lang, tingnan niyo po ang susunod. Okay? Ngunit, wag na wag yung gagawin yon. Kunyari, nagsisimba kayo, pero wala pala kayong paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos natin. Amen! Amen po ba? Huwag niyo itong gagaya sa mga dating simbahan na natin. Mga fake. Sapagkat dito, ipinapakita ng Diyos kung sino talaga ang mga kabataan ngayong panahon na walang takot sa Diyos. Verse 6. Verse 6. Puno ng mga kasalanan at hinihila ang mga ibang pagnanasa. Ito po yung mga enticer. Ito yung mga naggumagawa ng mga kung ano-anong mga, ano yun? Itawag dyan, mga nagbablog ng kung ano-ano. Napapasok ang mga tahanan natin, wala kayong kamalay-malay. Tapos tawa ng tawa yung anak mo, pinababayaan mo lang. Ay grabe, bantayan natin. Ito yun nagkikrip sa mga tahanan. Mga polls, ano po? Next, verse 7. Laging nag-aaral. Ano pagkaintindi nito mga kapatid? Kapag wala ang puso mo sa Panginoon, kahit anong aral mo, yes, matututo ka, pero hindi ka talaga magkakaroon ng totoong knowledge. Bakit po? Wala ang Diyos at banal na Espiritu sa buhay mo. Gusto mo lang kasi maging sikat ka kaya aral ka ng aral, pero wala ka namang matututunan Pasikat lang, laman lang. Okay? Lagi nag-aaral ka naman, hindi nakakarating sa pagkakilala sa katotohanan. Kasi mas gusto mo ikaw. Pag ikaw na ang nangunguna, pag ikaw na gusto mong ipakilala, wala na ang Diyos sa buhay mo. Kasi hindi na ang Diyos sa pinapagmalaki mo Ako ang magaling, kaya ko to. Magaling ako mag-aral, magaling ako magsaulo, pero wala ang Diyos sa buhay mo. Sayang ang ginagawa mo. Next verse. Okay? 8. Last 2 na lang po. Kung paanong Sina James at Jambres ay sumalungat kay Moses. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Ang mga ito ay sumalungat sa katotohanan, ang mga masamang pag-iisip at mga kapatakwil sa mga pananampalataya. Alam niyo po, napahamak itong dalawang ito kasi kumontra sa salita ng Diyos. Lalo doon sa leader nila, sa pastor nila. Next, last verse 9. Ngunit sila hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang mga kahangalan, gaya ng nangyari sa lalaking iyon. Kahit magtago kayo, kahit wala kayo sa tabi ng mga magulang nyo, mahayag ang iyong mga mali. Your sin will find you out. Tayo po'y manalangin. Nangyalang Diyos, salamat po para sa umagang ito, sa napakagandang panahon, sa kabila na sinubukan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng aming pananampalataya. Malakas ang ulan, pero salamat, nandito ang iyong mga anak, naniniwala sila, na nangako ka na hindi ka magpapabaya, hindi mo kami iiwan doon na mapapahamak o mababasa sa pagpunta sa church. Salamat po, nandito sila. At salamat din po na ang aming kapatid ay nagluluksa sa pag-alis ng kanyang ama. Sana po, Panginoon, i-comfort mo ang kanyang family. Maging kami, Panginoon, gamitin mo po para makapag-comfort din sa kanila. Pangunahan niyo po, Banal na Espiritu, ang pag-aaral na ito. Walang kakayahan ng iyong preacher, Panginoon. Gamitin mo ang kanyang bibig. Buksan mo ang puso at isipan ng mga tagapakinig. Kayo po ang maitaas, kayo may pangalan sa araw na ito. Kayo ang purihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ang mangyayari sa panahon natin, okay? Pag umalis na tayo sa lugar na ito. Di naman tayo sigurado kung kailan darating ang rapture, di ba? Di natin alam kung kailan tayo susunduin ng Panginoon sapagkat lahat ng sign, di ba? 3 S yun Hindi yung S sa 3 S ang ating inoobserbahan sa Biblia. The sign, the shout, and the ano yung S na panguli? The sound, okay. Pag sigaw ng anghel, pag tunog ng trompeta, that is the shout and the sound. Naghihintay ba kayo doon? Ay, salamat. Isang araw siguro magpipreach na naman tayo dyan ng series at napapanahon na. Bakit po? Tingnan niyo po itong nag-alburuto yung bulkan natin, hindi natin alam. Tapos Sorsogon sumagot, biglang lumabas yung doon. Okay? At bago yan, bago ko kayo takutin, naalala ko yung mga kasama ko sa Quezon City, pumunta dito December, kasi December baga dapat yan, ngayon lang po nag-extend.
Tapos pagdating nila dito, sabi ko, oh, di nyo nakikita, ito yung sinyalis na malapit na ang Panginoon pasubugin yan at mamamatay tayo lahat. Sabi, Pastor, pinapunta mo kami rito para takutin mo kami. Sabi ko, ay kung toong Kristyano ka, alis ka ng Diyos yan bago yan mangyari. Alisin tayo ng Diyos yan eh. Tama? Kaya, ganun lang naman po tayo. And everything give, for this is the, ay ngayon ang mga Kristyano, alam yung ginagawa ng Kristyano, kasi Panginoon, faithful ako. Panginoon, ako naasahan sa simbahan. Ako naasahan magturo sa mga kabataan. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Ah, sino ba ang sinisisi mo? Diyos ba ang sinisisi mo o ikaw? Mga kapatid, wala tayong karapatan. Ang ating Panginoon nagdusa sa krus ay sisihin natin sa nangyayari sa ating buhay sapagkat alam niya, bago pa tayo humingi, alam na niya ang ating pangangailangan. Tama po ba ako? Siya yung naggising sa ating kaninang umaga. Amen. Purihin ang Diyos. So, siguro dito mga 4 na bagay lang, pero ang pinakaano ko po dito, dapat signs of the time. Kaya lang, ito na lang po ang tingnan natin. Ano ang kahinatnan, ano ang mangyayari sa pagdating ng panahon sa lugar na ating tinitirhan sa lupa? Sabi po ng 3:1. Unang sagot niya, kasi why, di ba? Why? Ano ang mangyayari? Ang unang sagot niya ay because, okay, sabi niyan, ang signs of time nandoon na. Ang unang sign ay yung Euphrates River na tuyo. Alam niyo yan, nababantayan niyo yan. At nagkakaroon na po ng United. Si Trump nandoon, nagsasign na sila ng peace. Okay? So ibig sabihin, yung mga sign na ito, mga lindol, mga sakuna, lahat nandiyan na. At ito po ang pinaka matindi. Basahin muna natin ang verse 1 para tayo, hindi tayo gaanong matakot. Verse 1. Pakilabas ulit ang verse 1. Tingnan, sabi niya dito, okay, ang last day na i-describe po sa verse 1, ang word is perilous time. Ano bang ibig sabihin ng perilous? Ano po? Kahindik-hindik, nakakatakot, at sobrang bagsik. Okay, kaya sinabing perilous. Okay? At gusto nyo tingnan itong perilous dyan sa dictionary, pakilabas nyo kung ano ibig sabihin ng perilous time na ito. Sabi dyan, ngunit tuwanin nyo sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kapigatian kasi. Pag sinabing kapigatian, ginamit ko ito sa Old Testament, ito ay the day of the Lord. Ibig sabihin, yung talagang kahit gusto niyang mamatay, magpahila man siya sa bulldozer at sa tren, magpasagasa siya sa bulldozer, hindi pa rin siya mamatay. Bakit po? Ang kamatayan mismo, iwanan siya, ayaw sa kanya. Ayaw, ay, hindi ka mamamatay, kahit anong mangyari sa magdurusa ka ng sobra. Ang sabi ng Revelation, yung init nung mahulog yung bituing makaaga, sabi ng Bible, papait ang tubig, di ba? Susubra ang init. At sa sobrang init, yung mga tao magmumura sa naglalang ng mundo. Biruin nyo yun. Yun po yung kapigatian na itong tinutukoy ng Biblia. Pero mas magaan sa verse 1. Ano sabi ng verse 1 ay, ngunit unawain mo. Paano mo mamaunawaan kung ikaw mismo ay kasama nila sa galaw ng mundo sa labas? Kuha po ba? Hindi mo yung maunawaan pag nandun ka mismo sasama-sama ka sa kanila. Ginagawa nila, ginagawa mo. Kaya minsan mga kapatid, ang testimonya ay napakahalaga. Sabi mo, Kristyano ka. Pero doon sa bahay, nakikita ka ng, kung nagiinuman sila, kikiinom ka. Pag nagsasabong sila, nakikisabong ka. Ay, anong pagkakaiba natin? Hindi mo yan mapapansin, kaya ang word for verse doon is to know, ang ibig sabihin sa Tagalog, unawain mo. Nauunawaan nyo ba na ikaw at ang tao sa labas ay magkaiba? Naunawaan niyo po ba yun? Titig na titig kasi. Ano ibig sabihin mo, Pastor? Bakit magkaiba pa kami ng mga tao dyan sa hindi nagsisimba rito at saka yung tayong nandito? Opo! Napakalaking pagkakaiba. Tingnan niyo pag may piyesta sa kanila, di ba? Kasama-sama sila doon eh. Di ba? So, kung ikaw din na Kristyano ka, ino-offer ang isang feast para sa isang deboto, di ba? Tapos kasama ka doon. Anong pagkakaiba nyo? Di ba kasama ka rin? So bakit ka pa nagpupunta rito at nagba-Bible? Kung hindi ka naman pala kakaiba sa kanila. Tama po ba? That's the point. Okay, now. Number 1 na titignan natin sa dito. Sa huling panahon, the last days, i-describe po ang word na perilous time at ang ibig sabihin nito ay malapit na ang katapusan. Sabi ng Matthew chapter 12 ay kapag nagsimula na ang huli ay magsisimula ang wakas. Okay? Parang hindi mo unawang kagad, pero ang ibig sabihin kasi doon ay the day of the Lord. Now,
Madalas nating napapansin ang signs of times, okay? Nabanggit ko na kanina, yung unang-una, nung natuyo ng Euphrates River, nation against nation. Tayo, kasapi natin, inaano tayo, di ba? Ang tawag yun, hinaharas tayo, okay? Pangalawa, Israel is already surrounded by the enemies. Dati, noong araw, 1970, okay, ako'y grade 4, Suez Canal, lagi yan dyan, nag-aaway sila, at saka yung karatig niya, okay? And then itong pinakamatindi, okay, mga kapatid, di ba? Sa panahon ngayon ay, ang mga tao ay wala nang ano eh, kunyari, kaibigan ka, pero pagtalikod, di ba? So ito yung mga, makikita natin dito sa binasa sa passage na ito, na in the last days, perilous times shall come, okay? Ang ibig sabihin mga kapatid, yung violent, dangerous, savage, mga ganid ang tao. Baka naman mayroon pa rin sa ating ganitong ugali. Sa school, mapapansin nyo ang mga ganid. Paano? Di ba? Halimbawa, sabihin na natin yung, ginagamit ko lang word na ganid, huwag kayo magalit sa akin, yung bang gusto niya kanya lahat. Pag sa recitation, siya lagi nakaganyan. Di ba? Gusto niya sa kanya lahat. Minsan may gano'n, di ba? So, pero last time po, ang tinutukoy dito, the only other usage ng word na ito, pero Matthew 8:28, ang ibig sabihin nung isang araw ang Panginoon nagdadaan doon sa lugar na doon, may isang lalaki na sinapian ng demonyo. At pagkatapos, dinescribe dito, sabi niyong Matthew 8:28, kung ilalabas, okay, ang word is exceedingly fierce. Sobrang, ano po ito? Hindi nakokontrol, at siya po ay sobrang violent, sobrang bangis. Iyon po ang ibig sabihin ng perilous time. Ang mga tao ngayon ay sobrang babangis. Sa mga, madalas sa kalsada, sa road rage, alam niyo yung nangyayari dyan eh. Mamaya na ako ano dyan. Sabi doon ng Matthew 8:28, okay, and when he became to the other side, into the country of the Gadarenes, there met him dalawang possessed ng devil, coming out of the tomb, galing sa sementeryo, at siya'y sobrang fierce, ano po, ang ibig sabihin, sobrang bangis, so that no man might pass that way. Buti na lang, wala sa ating ganyan, mga kapatid. Okay? Mayroon man, rumors lang. Okay? So dito, mapasin natin, ang ibig sabihin po nitong panahon na ito na tinutukoy ng verse 1, wala nang morality ang mga tao. Pero sa tingin ko po, mga kapatid, parang nangyayari na rin sa atin ngayon eh. Di ba? Eh sabi nila, mabuti lang ako, sabi nila, dapat walang kurap. Eh, madalas nagaganyan ako. Diba? Sa panahon ngayon, sobrang kurap. Grabe ang korupsyon. Kahit anong gawin. Diba, recently, mayroong pulis, tapos bata na damay. Ano na, balitaan nyo yon? Pinatay dahil sa pera. Pulis pa yun, ha? Nandun na po yung sobrang ganid sa pera. Nakaano yun eh, nagbakasyon kasi may, yung sarili niya sa sasakyan, bibenta na. Pero alam yung nangyari, kawawa yung bata ako nahabag doon, pero dinamay pa. Grabe. Okay, so, evil days ang sinasabi ng verse 1. Wala nang anyong takot sa kanila. Hindi na po takot sa Diyos. Kaya ito po ang lagi nyo tatanan, mga nanay, mga tatay, ngayong umagang ito. Kung ang mga anak ninyo, pinababayaan nyo lang para hindi kayo maisturbo sa ginagawa, anumang ginagawa ninyo, pinababayaan. Anak, ito na, manood ka na lang ng tablet. Isa isturbo mo, mag-aalaga sa iyo, magsasaway. O sige, ito na, manood ka na lang dyan maghapon. Alam mo, inilalagay mo ang iyong anak sa ganitong kalagayan na ang huling panahon ay sobrang ganid. Kaya mga bata, pag inagawan mo cellphone, galit na galit sa iyo eh. Diba? Nag-uumpisa na yan eh. Okay? Pero hindi naman lahat, kasi may mga pamilya na kontrolado nila ang sitwasyon. Kasi yun po ang topic natin mamaya hapon. Gusto niyo pang umatin. Di ba? The prayer of the servant, the problem of the servant. Ngayon po, or the identity of the servant, ngayong hapon. So, ito po mapapansin natin dito sa verse 2. Okay, verse 2 na tayo. Okay? By the way, nabanggit ko sa road rage. Sabi nung isang vlogger, napapansin natin mga walang buhok yung lahat ng mga magagalitin sa kalsada. Siguro sa init ng araw, manipis yung buhok, kaya nagagalit agad. Nakita ko. Kasi lahat,
Kahit yung huling bago, ganun din, manipis ang buhok. So, iwasan na lang siguro natin magsombrero siguro para di init ang ulo. So, ang bilis pag sa kalsada, kahit ako, ganun din ako minsan. Ayoko nang, ako kasi pag nagdadrive, yung mga nakamotor, nakikita ko sa side yan eh. Pag nakita ko sumusunod sa akin, ginaganon ko. At iniiwas ko yung motor ko sa kanan. Pag nakita ko naman sa kanan ko na nandoon sumisiksik, gumigilid ako rito at hinahayaan ko na siya makaano. Kaya lang talagang, hindi maiwasan, kalsada talaga. Okay? Sabi nga, nag-iingat tayo, pero sila iba hindi. Basta makasingit lang, siyempre, mauntog mo yan. Kaya minsan, nakakaano talaga ng ulo. Kaya, ang sabi po dito sa verse 1, sa panahon ngayon, nauuso ang mga sobrang, okay, mainitin ang ulo. Verse 2 na po tayo, okay? Sabi ng verse 2, sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa kanilang sarili. Okay, mga selfish, ano po? Maliban doon, at hanggang 3 po yan, ano po? Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Ito pa. At dito po sa maibigin sa salapi, isa sa panahon, isa sa dahilan kung bakit ang danger ng lovers, don't love the money because the money is the root of all evil. Kaya nga ito nga, namatay pa, di ba? Bininta na nga yung sakyan, pinatay pa. Hindi ko alam kung anong dahilan. So, wag nawang makikita sa pag-uugali ng totoong Kristyano ang ganitong maibigin sa salapi at material na bagay. Bakit po? Alam niyo mga kapatid, lagi pong pinagbabanggit sa Revelation, pag nakarating na tayo sa ating totoong tahanan, ang lalakarin doon ay lantay o purong ginto. At walang magnanakaw doon. Yung mga haligi doon ng building ng Panginoon ay mga sapphire. Ito po yung mga mamahaling bato na nakalagay doon at kumikinang ito. Bakit ka mag-i-interest niyan dito sa lupa? Iiwanan naman natin yan eh. Ginagamit natin yan dito para magawa ang purpose ng Diyos. Sabi kanina sa Sunday School, that you should go and teach. And patapos yung go, yung naturuan ay gawin silang mga disciple. Ang sabi doon ay, this do. Diba? Gawin nyo, i-baptize. And then, yung pagka-baptize na kanila, and you should rise with a newness of life. Yun po yung formula namin dyan. Mamaya, magbabaptize tayo. Sa pagbango ng isang binaptize, ang sabi doon ay, for the newness. Sa pagbabago ng buhay. Ang dami kong binaptize dyan. Wala na. Hindi nagbago. Ibig sabihin, hindi sila totoo. Tama? Patunayan nyo kung totoo kayo, dapat nagbabago sa iyo ang araw-araw na katotohanan ng Diyos, nakikita sa iyo at sa inyong mga kapitbahay. Okay, so, ito po ang mapagkasin natin na dito sa verse 2. Lovers of themselves. Sabi ko nga sa inyo, kahit bansa sa bansa, magkasamahan na sila, pero nag-aagawan pa sila ng teritoryo. Ito ang pinakamatindi ngayon. Kung napansin na ninyo, di ba si Japan gumawa ng Hondang robot? Sino napansin ito? Ay, minsan magtitingin din kayo ng balita. Okay? Gumawa ng katulong ang Japan, ang pangalan niya ay Honda. Pero babae siya. Okay? Gumawa ng counterfeit ang ibang bansa. Ang dami nila. Series sila. Because of artificial, ano daw yun? Kaya inaaway ang Taiwan dahil doon sa AI. Gumagawa ng napakaraming robot para ang kanilang sundalo ay hindi na po humanoid ang tawag doon, mga robot. Okay? So, bakit po, ang punto ng verse 2, magiging maibigin sarili sapagkat sila yung magiging mga walang pakiramdam. Tanungin ko kayo, ang robot ba may pakiramdam? Yes, nakakakyat sila sa mga stage kasi gagawin silang katulong, sabi ng Japan. Okay? Gagawin silang, mawawala na yung mga kasambahay. Sila na akit ng hagdan, aso, nagagawa nila, di ba? Nagturul, naglalat. Pero ang tanong, may damdamin ba itong mga ito? Wala kasi ito yan eh, oh. Maibigin sa kanilang kung ano lang nakaprogram, are you with me? Kung ano lang nakaprogram sa utak niya, yun lang gagawin niya. Kasi para siyang robot, makasarili siya eh. Tama? Ito po ang kaibahan natin sa kanila. Darating ang panahon ito, ganito po ang darating sa generation, ako'y na. Nung panahon nung 80s, nung kami po ay nagsa-Sunday school, sabi ko, ganun pa maging anak ko, salamat. Malalaki na anak ko, pero di ko alam kung magiging anak nila, magiging apo namin, ay baka yun naabutin ito. Panahon ng robots, okay, robotics. At isa pa yan sa mga invention, di ba yung nakasakay na lumilipad? Ilalabas na po yung isang araw, okay? At yan po ay automatic pa rin. Yung Nissan, di ba?
Alam ko wala pang bumibili ng Nissan ngayon. Yung Nissan, ilagay mo dyan sa kalsada, kusa yan magpa-park. Ang tawag doon ay artificial. O, di ba? May mga sarili silang program. So therefore, mga kapatid, ang word na itong binabanggit dito, maibigin sarili, maibigin sa lapi. Dahil sa maibigin sa lapi, naglagay siya ng ganitong mga kakayahan para ma-conquer niya, matalo niya ang mga yan upang sa kanya lahat. Yun po ang ugali ng tao sa panahong ito na harinawa ang mga anak natin ay hindi mapunta doon sapagkat kapabayaan mo at kapabayaan ko kung sila ay mahubog ng mundo at hindi hubog ng espiritual ng salita ng Diyos. Ni Bible study sa bahay, hindi mo magawa. Sabi mo, Kristiyano ka. Well, eto po yan. Mayabang ka. Okay naman kami, pastor, walang Bible study. Kontrolado ko ang anak ko, kontrolado ko ang pamangkin ko. Mayabang ka. Amen po ba? Yan yung mga binabanggit ng Bible. Kaya sabi, hindi namin kailangan, pastor, ang Bible study mo. Magsasayang ka lang ng oras sa amin. Magluluto pa ako para pagkain mo. Di na. Kaya namin yan. Kontrolado ko, ako ang nasusunod sa bahay na ito. Dahil po siya isang mayabang, isang mapagmalaki, at mapanlait. Yung Bible niyo, hindi man namin yan makakain. Mapanlait. Okay? Suwail. Ito na po tayo dito. Yan nabasa natin, ha? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Amen daw ang mga kabataan. Amen daw. Parang, ako ba nagsabi niyan? Grabe mong kayo. Mag-amen kayo kung hindi ako nagsabi. Salamat. Buti lang mayroon. Kasi, ayan, nakasulat, hindi ako nagsabi niyan. Di ba? Anong sabi? Mga wala ka na daw? Ba't di nyo mabasa? Sabay-sabay, lakas. Ang Kristiyano, ang laki ng utang na loob natin sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon natin, igalang ang mga ama't children, obey your parents and don't for his right. Yan ang utang na loob natin sa Panginoon! Pero pag ikaw ay wala niyan, hindi ka Kristiyano! Amen! Ba't ganyan tingin nyo sa akin? Nagbabasa lang tayo. Binabasa niyo ba ang Bible niyo? Yan po ang bili ng Panginoon sa atin bago pa ang pundong ito ay magkaganyan na. Ang iba kasi sa atin, parang naghintay, yes, darating pala ganyan, pastor, puro robot na. Bibirin ako ng robot na kotse, robot na bahay, lumilipad na bahay. Ay, sige, may iwan ka ba rito sa lupa? Hindi ka ba namin kasama sa langit? Gusto mo bang maiwan sa lupa? Nung araw, lagi kong hamon sa mga maiiwan sa lupa Pag nag-rapture niya, ang usapan ay mapapay sa inyo ito. Pero habang umakit na kami, huwag niyo muna kiklaim yun. Kasi dito pa kami. Yun po ang usapan. Pero pag umakit na kami, sa kanya, igaabot ko sa inyo yung testamento. Okay, nasa bolt yan. May bolt kami dyan. Okay? At ito pang, ang isa pa po, sabi dyan ay, mga ano daw to? Suwail, sa magulang, walang utang na loob, eto na po talaga. Mismo. Kaya mga kapatid, mga nanay, please, huwag kayong magagalit sa akin. Kinausap ang anak mo na magmimiss sa school. Minsan hindi ko maintindihan. May mga nanay na gusto ang anak nila mag-majorette. Minorette, walang problema Bata lang yan. Pero pag majorette na, hubog na katawan mo, tapos magtutupis ka. Sabi nga ng ano yan? Diyan sa, anong lugar ba yan dyan? Sa may UNEP, anong lugar yon? Okay, alam niyo yung UNEP. Yung labas ang igot-igot. Tapos sa ano pa yun ganyan, itataas-taas pa. Nanay ka, gusto mong anak mo ganon? Ito po yun, asa ito, walang kabanalan. Nagpapakita, ako nga dyan, nasisita ng mga anak kong lalaki. Pag nakahubad lang ako ng t-shirt, Pa, you are showing your skin. Sabi ko, anak ko, tayo lang naman dito. Sabi niya, kahit na. Tama, mali. Tama, mali. Mali daw, bakit? Mali pala yun. Minsan, kasi di ba, minsan mainit doon sa kwarto namin, tanggal ko na kasi. Paglabas ko sa pinto, sabi, ba't ikaw bad ka? Bawal sa amin dyan, makita kayo topless sa taas, kahit lalaki ka, bawal doon. Grabe ang mga pari dyan. Mahigpit. Okay? So, walang kabanalan. Well,
May oras pa ako, mahaba pa. Next verse. Nasa pangano na po tayo. Pangalawa, dati, ito po ay dinidescribe ng perilous time. Pangalawa po, na point number 2 na tayo. Hindi ko na binigyan yung para magsulat kayo. Number 2, from verse 2 to 3, people will lack of character. Yun po yung pinagbabanggit natin. Wala na kayong mga character. Ano ba character sa Tagalog? Sino pong major English dito? Character. Ano po? Ugali. O, ugali daw. Okay? Kaya nga walang utang na loob. Ano po? Ugali pala yon. Tama. Okay. So yan po ang ating verse 2 and 3. The second point natin tinitingnan ngayon ay people will lovers of their own self. Okay? Self-centered, conceited, mayayabang, at egoistical, makasarili. Ano po? Self-gratification kasi po yung pagka makasarili ka, gusto mo laging masaya, ikaw lang. Paano naman yung kasama mo? Kaya yun po ay hindi lahat makikita sa mga anak ng Diyos, lalo sa mga anak ng mga members ng simbahan ito. Kasi mismo ang kanilang tatay at nanay, sisitahin sila sa bahay. Anak, ano ba naman yung kilos mong yan? Makadiyos pa ba yan? Okay? Well, baka sabi niyo, paano yung pastor yung mga program sa school? Nasa sa inyo pong degradation yan. Bigyan ko kayo ng naka-online kasi yan eh. Pwede bang pakiup lang saglit itong video? Pakiup lang saglit ito. Ay, operator ba? Alam nyo doon tayo. Okay. Ang yayabang ng mga ito. Kaya tingnan nyo, kapag ganito ang mga tao, dumadami sila kasi mga palso eh. Kung sino yung mga totoo, yun ang kumukunti. Sabi naman ng macho, makipot at liko-liko ang daan patungo sa... pero yung malapad na daan, ay doon sila lahat. Bakit? Madali doon mamuhay. Pag sabi niyang, membro na ako, ay sigurado na daw siya. Yun po ang kaibahan natin sa kanila. Amen? So dito po ay mga tao wala ng karakter, wala ng matinong pag-uugali. Lovers of money, number 2. May mga negosyante tayo, pero hindi sila lovers of money. Are you with me? Ginagawa nila ang kanilang negosyo ng mga members natin for the glory of God, sapagkat doon sa negosyo nila, anong binibigay ng Diyos? Nagagamit sa gawain ng Diyos. Amen! Hindi po ako against doon pag kayo may negosyo. Pero yung mahalin mo ng sobra ang pera, yun ang kasalanan. Okay? Sapagkat sabi rito, etong minsan may example ako nangyari dyan eh. Alam niyo yung mga taga dyan. Sunod sa Albay ay ano daw? Sunod sa Albay anong lugar? Okay, alam niyo di ba? Di ba ang ano dyan, mga nakaupo, pamilya? Alam niyo yan eh. Mayaman na, nandiyan kasi yan sa ano eh. Matagal ko na pinapatanggal yan dyan sa camera na yan eh. Yan ang, okay na. Okay. Yung mga ito, isa pa to eh. Nakaupo na. Mapera na. Pero anong ginagawa nila? Di pwede ang iba. Kami lang. At ito ang ginagawa namin. Kawawa ang mga taga dyan eh. 2000,
Tama, 2001. Nung una kong biyahe dito sa Albay, galing ng Manila, ang ganda ng kalsada ng Albay. Para kang gumadaan sa foam. Kasi espaltado yan. Mula doon sa pagpasok na yun. Pero doon, alam niyo na. Hanggang ngayon, ganun talaga doon eh. Kahit yung mga biyahero natin, sila Brother Javier, pag nagbiyahe diyan, ay grabe dyan. Ibig sabihin, they are lovers of their own self. And they are lovers of ayaw matanggal. Ayaw. Para magkapit ako doon sapagkat nandun ang source of money. Kaya wag lang silang gaganyan. Delikado. Di ba? Wag silang kukurap, mahuhulog sila sa kanilang pinagkakapitan. Mga kapatid, pangatlong rason. Okay? Sobra kasi sila kung mag-extend sa kanilang mga sarili with material things. Isang anak ng isang nakapwesto, di ba? Nag-party, nag-birthday, magkano ang ginastos? Milyon. Ha! O, di ba? Pastor, parang namumuliti ka. Mga kapatid, ito yung lovers of money. Nakapwesto sila eh. Pero bakit pagdating sa kanya, sa kanyang sarili, ay bongga. Pagdating doon sa kanyang distrito, lubog ka. Di ba? Lovers of money. Okay, sabi dito po ay mapasin natin, masyado silang maluho pagdating sa kanila. Pero pagdating sa kapwa, are you with me? Ito po ang tanong ko sa inyo. Ginagawa ba yan ng mga anak ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos, kakainin na niya, itinutulong pa para marami ang marating ng kanyang tulong. Tama ba ako? Ganun ang mga anak ng Diyos. Kahit sabihin ninyo, Pastor, hindi ako kasali ka doon. Bakit po? Once na ang kamay ng inyong lingkod mag-abot doon sa mga misyonary natin, kasama kayo lahat dyan, sapagkat yung dala ko ay galing sa inyo. Tama ba ako? Kaya kung ano man, maliit yan kapatid, 5 piso, 10. Pastor, para sa mission yan. Naaabot yan doon. Kaya sabi ko baga sa inyo, ano mang mayroon ako gagamitin ko sa simbahan. Pera, o ano pa man, sakyan. Pag-pray nyo lang ako, ng Panginoon magpo-provide. Amen? Hindi ko kailangang hihingi sa inyo yan. Sapagkat ang Diyos, alam niya ang mga puso ninyo na hindi kayo nagtitiis na may mga taong nangangailangan at Alam ko ang simbahan ito, ganun po ang ugali nila eh. Mas gusto nila na makatulong sa iba at hindi katulad na mga binabanggit dito, lovers of themselves, no character, at lovers of money, at ang pangatlo, mga kapatid, they made themselves arrogant. Sobra silang mayayabang. Kaya ko to, hindi ko kailangan ng Panginoon, kaya ko to. Mayroon akong kilalang ganyan. Okay? Ginagawa natin ang lahat para ma-encourage siya na bumalik sa Panginoon. Kaya ko to. Saka na, kumbaga sa nalulunod, kaya ko pa to. Pero hanggang dito na yung tubig. Okay, sige pa siya. Kaya dito mga kapatid, people are described as disobedient to parent and thankful. Pag sinabing mga disobedient tayo sa mga magulang natin, ang tawag doon sa atin ay rebellious o mga rebelde. Mga kapatid, iwasan natin yan mga anak. Okay? Mga young people, once na kayo ay nag-rebel against your parent, against your mother, against your father, nag-rebelde ka, hindi ka sumusunod, akala mo doon ka lang sa kanila nagre-rebel, akala nyo doon lang kayo sa magulang niyo, ano yung tawag sa Tagalog ng rebelde? Sumasalungat. Mismo ang Diyos na nag-utos, ibigin mo ang iyong ama't ina at obey your parents. Yan mismo ang iyong sinasalungat. Doon ka nagre-rebelde sa Diyos na binigay ng Diyos ang utos, igalang mo. Anong ginagawa natin? Pero mga kapatid, hindi kayo yan. Again, bakit? Sapagkat kayo ay may takot at kilala nyo ang Panginoon. Amen? So therefore, ang tinutukoy dito, ito yung mga taong nandoon sa labas, kahabagan nyo sila, ipag-pray nyo sila, isang araw mawitnessan nyo sila na ang Panginoon ang kailangan nilang tagapagligtas upang isang araw ay respeto nila, igalang nila ang kanilang mga magulang upang hindi sila mga rebelde, mga disobedient to parent, ang thankful, at maliban doon ay ang word na ginamit ng iba ay undutiful. Okay? Walang kabuluhan ang buhay nila. Remember mga kapatid, okay? Kapag ka ang Diyos is the center ng isang pamilya, walang pag-asang masira ito. Bakit po? Mahal ng Diyos ang papa't mama at ang utos sa mga anak ay
igalang at obey, walang problema eh. Pero pag nandun na kayo, sa dumating ang punto na para bang kaya mo na, ay, gusto ko kasi ganito, pag oras na ganito, gusto ko pag nanonood. Well, alam ko may nagagawa na po nito. Sa inyong mga nasa inyong pang piling ang inyong mga anak, kapag napansin nyo mga anak nyo na sumusobra sa oras sa panonood, isa na po yung trabaho ninyo na lagyan nyo ng isang ano lang, halimbawa isang oras o isa't kalahati, tama na yon. Hindi po yung 8 hours dapat ang tulog ng bata, natutulog ang bata, 2 oras na lang. O sino gumagawa niyan dito? That is a sign of rebellious. Ang tulog dapat ang bata ay 8 hours, tama? Tama ba ako? 8 hours, di ba? Pero dahil sa kapapanood niya, sabi, may assignment po kami, tingnan mo kung talagang assignment. Amen! Baka sa assignmentan lang yan eh. Di ba yung minsan yung kagrupo, pagka lagi siyang naiwan, pinuntahan, inaway, binugbog eh. Ikaw, kasama ka namin, tapos pahama ka sa laro. Eh kasi kumikita sila doon eh. Ewan ko, nakita niya. Now, dito po ay, sa panlima dito sa people with lack of character, yung word na unholy. Wala nang kabanalan. Kaya nga, sabi nga, tama naman din ang Bible eh. Na tayong mga nakakilala sa Panginoon, tayong mga nagdadala ng righteousness, holiness, dapat yung mga anak natin, ating mga lumag nagmumula sa ating mga utos, mula sa ating mga pag-aalaga, makita rin sa kanila ang holiness o kabanalan. Eh bakit paglabas nila sa school? At ito pang isang masakit, di ba? Kilala tayo sa mga school. Sa South, kasi doon ang galing mga anak ko. Nakakita ko mga dating mga teacher doon. Sir, kumusta ka na? Kilala tayo eh. Nung nakita kami, yung 3 anak ko, na si Mrs. Dasilio nakita, tuwang-tuwa siya. North. Okay. North pala sila. South kami. Nakita yung professor nila doon, tuwang-tuwa, sabi niya, hanggang ngayon wala ka pang asawa. Sabi kay David. Sabi kay Joy, wala pa, single pa rin kayo. Sa isip-isip siguro, bakit gusto pang asawa yung mga anak ko? Natuwa siya. Tagal na kami, kasi minsan naihatid ko yung tricycle na karag-karag dyan, naihatid ko minsan yung maestra na yon. Nagulat ka, nakita-kita kami, tuwang-tuwa siya, na nakita niya yung mga bata, buo. Okay? Kasama yung magulang. Isang honor ito ng Panginoon. Amen. Yung mga tao na nakita niya, totoo nga talaga ang kanilang pananampalataya, hanggang ngayon buo sila. Hindi ko naman sila sabing hindi sila mag-asawa. Kasi siguro wala pa naman silang napupusuan. Hindi ko alam. Okay? Like yung inuulit mga kapatid, ang mga anak natin pahiram ng Diyos, tama? Pag yan natagpuan ng may-ari, magkakasal yan, magsisiparate yan. Huwag naman tayong, dito ka na lang anak tumira. Wala sa Bible noon. Okay? Pero kung katulad ko, may sakit na, o sige, kung mayroon man ako ipapamana, o dito ka na, wala naman eh. Diba? So yun po ang, dyan. Iba-iba tayong pananaw dyan. Now, dito na po tayo sa unholy. Pag sinabing unholy, mga bastos na kung sumagot, uy, mukhang may matatamaan ako rito. Sino sa iyo sa tahanan, pagka may inuutos sa magulang, maliban na wala nang ampo, bastos pa kung sumagot? Ang ibig sabihin ay unholy or profane. May po nga, ito pa. Pastor, nagpupunaw po ako. Po! Ako po, may ano ako sa puso. Pag medyo malakas na pagkasigaw, nag-ano ako, kasi may heart disease kami. Okay? Naku po. Diba? Ganun ba kayo kung sumagot sa magulang pagka tiyatawag kayo? Oo nga, sabi ba doon, mayroong mukha o mayroong anyong paggalang, pero ang inyong tono ay rebelde. Yan. Okay. Ibig sabihin, lumuluwa ng Okay? So, dito po ay maliban na tayo po ay mga, tawag dito, masasamang lubha, impious, impious, kung anong mang pronounce yan, profane, bastos, at pagkatapos ito po ay walang galang, at nagiging hindi banal kung tingnan. Ano pang mapansin natin po doon sa verse 3? Yung sobrang kong magsalita. Alam niyo po kasi ang nagpauso niyan ay sa TV network. Yung ang tawag, please, I will use the word yung masama, sagmawan ang bibig. Alam niyo ba yon? Ito yung mga artista dyan sa mga TV host na mga alam niyo na. Grabe ang mga bibig niyan. Kaya yan nauso ang mga bata. Ngayon kung makasagot,
nakukuha nila doon kasi tayo naman kasi ang entertainment natin sa mga anak. Pagka busy ka, pabubuksan mo, anak, manood ka ng TV. Dati, ngayon kasi cellphone. Ganun pa namamayagpag pa rin mga ito eh. So dito pumapasin natin, profane language, yung mga hindi mo inaasahan. At isa pa, yung ginagamit nyo yung name of the Lord in vain, o sino sa inyo mga anak narinig nyo? Oh, Jesus. Sino narinig nyo ganyan? Minsan tampain nyo. That is a wrong use the name of God. Ginagamit ang pangalan ng Diyos doon sa tama. Uji. Oh, pinuputol nila eh. Pero may karugtong yun. Di ba? Ang daming mga ganyan. Kasi bakit? Dahil sa uso ngayon yung mga Inglesero at Inglesera, akala nila sa mga salitang yan, mga SHI, FUK, akala nila ay biro-biro lang sa bibig. Yan po ay mura! Ayaw ng Diyos yan eh. Tapos narinig mo kapatid mo, sige lang, tatawanan mo pa. Hindi po dapat. Sapagat dito po ay wala silang karakter at wala na silang, napakaano po nitong verse na ito mga kapatid eh. Okay? Okay, mababangis. Hindi maibigin sa mabuti. Gusto nila yung masama kasi yun ang uso. Okay? Ano pa ba? Itong mga vlogger din minsan, kahit ano na lang. Di ba? Minsan nabubuisit na rin ako paglabas mo, tapos vlogger lalabas, kung ano-anong mga kabastusan. Di ba? Tapos hinahayaan nyo mga anak nyo, alam nyo ko naman po yan, kailangan ng DepEd. Tag-iisa sila. Nababantayan nyo ba lahat ang pinapanood niyan? Hindi eh. Ako nakikita ko rin, kasi lumalabas din doon eh. Mga vlogger na mga lamang makatitinuan, okay? So, people are unloving, walang pagmamahal sa kapwa na darating ang panahon, ang mga batang itong walang kaayusan ng isip, mapapahamak. Kaya sige lang sila ng vlog ng kung ano-anong kasamaan. At pagkatapos ay mapapansin natin, unforgiving, pag nagkasala. Okay? At nabanggit ko na ito kanina, di ba? Yung bata pag sobrang, eto pa, may isa pa ako nakita, saan ko ba nakita na, buwan lang yung bata, nakatablet. Wow! Sabi ko, buwan lang, naglalaro ng tablet. Ang talino ka ng anak ko, Pastor. O yan, inasa mo ang kanyang kaalaman sa tablet. Hindi sa Word of God. Ay, grabe itong mga taong ito. Parang prayer date ko nakita. Sabi ko, tuwang-tuwa siya ng gano'n. Ibang klase. Hindi ko masaway eh. Pastor din yata yung tatay. Ang bira yun. Okay? Yun po kasi napapanood nila, nalalason sila eh. Akala nila tama. Kahit mali. Kasi walang nagko-correct. Tama po ba ako? Trabaho po natin ng mga magulang na, anak, ano pinapanood mo? Naalala ko sa inyo, inuulit-ulit ko kasi talaga nangyari sa aming mag-ama. Minsan narinig ko siya kumutagtag siya dito pa kami sa likod. Nak, anong kanta yan? Parang di ko naintindihan. Tinigil niya. Diba? Kasi tinutunan niya yata kung kaya niyang tugtugin eh. Mula noon, wala na. High school yata siya noon. Okay? First year sa mom. So, nalalason ang kaisipan ng mga kabataan natin dahil sa wala silang karakter, may profane language na ginagamit, yung mga ginagamit niya ng mga action sa mga vlog nila, at dito po ay hindi na-address ng tama, kaya nagkakaproblema po tayo. So, malapit na po, 2 points na lang. Okay? So dito po ay, yung pong self-control, eto na tayo. Okay? Pag-usapan natin ang self-control. Nasaan ang verse? Hanapin po ninyo. Without self-control. Anong verse? Verse ano po? Ayan ba yan? Tingnan nyo po sa inyong mga Bible. Without self-control. Mayroon ba? Wala. Okay? Bakit nagkaroon ako ng self-control dito? Okay? Okay, baka ito'y naidagdag ko lamang. Okay? Sumusunod siya doon sa unloving, unforgiving, slanderer. Okay? At yung mga, minsan ito pa yung isang problema ng mga tagalabas, mga kapatid. Wala yan dito sa Kristiyano eh. Nagkakasuhan sila, kinakasuhan sila, nakukulong sila sa walang tamang, walang ebidensya. Dahil lang sa connection. Di natin gawain yan eh. Yan po ay gawain ng mga tagalabas. Kaya dito po sumusunod yung self-control. Okay? Meron ba? Wala ano? Okay.
Verse 3 pala. Okay. Balik natin sa verse 3. Nasa verse 3 daw po. Okay. Sabi ng verse 3, without natural affection, trust being false accuser. Okay. Ano no? Di coordinate po. Kasi yun pala yun. Now, kaya dito po ay hindi na nila makontrol yung sarili. Okay. Sa pag marami ngayon nangyayari, okay? Wala nang mga control. Ano po, kahit may dignity siya, kahit may pangalan siya, pag nagalit siya, gusto niya kailangan manalo, so wala na siyang dignity. Wala na siyang self-control. Mga brutal na sila, mga despiser of good, na kahit siya po may mabuting iniingat ang pangalan, dahil sa munting pagkakamali ng isa, ay lumabas yung kanyang totoong pagkatao. Dahil po siya ay talagang walang karakter, siya po ay napupunta sa ganun po. Walang kabutihan. Sabi ng Romans 3:23, okay, walang mabuti, wala kahit isa. Pero tayo binago na. Tama po ba? Kaya yung ating mga ituturo sa mga anak natin, babantayan natin sila. Mahigit na magbantay. Mga kapatid, napakalapit na po ng panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Okay? Hindi na tayo magbibilang ng mga siglo ng taon. Okay? Kaya dito ay ang verse 4 and verse 5, sa pangatlo natin, ang mga tao ay wala ng conviction. Ano naman po yung conviction? Wala na ba yung pakiramdam ng puso nila na minsan mga traidor na, mga taksil, mga matitigas ng ulo, sabi ng verse 4, okay? Sabi ng verse 4. Okay? Yan, verse 4. Mga taksil, matigas ang ulo, mga palalo, mga maingin sa kalayawan, sa halip, mga maibigin sa Diyos. So, pinipili talaga ng mga tao ngayon ang kalayawang kisa mahanapin ang Panginoon. Kaya dito po ay pleasure more than ang Panginoon. Okay? So wala na silang control mga kapatid dito. Okay? At isa sa gusto kong malaman ngayong umaga, hindi tayo umaatin sa church dahil nagkakaroon tayo ng pleasure. Umaatin tayo sa church kasi hinihintay natin ang blessing at ang nais ng Diyos na malaman natin sa araw na yon. Tama po ba ako? Hindi tayo nag-aatin dito kasi natutuwa ako doon, ang dami kong kaibigan doon. Okay? Hindi po yung pleasure, okay? Dito po ay para ma-please ang Panginoon. Not your pleasure, but the pleasing of our Lord. So dito po ay nagiging sila mga taksil, mga matigas ang ulo, mayabang, haughty, lovers of pleasure more than lovers of God. Kaya po nung verse 5, tingnan nyo po dito. Verse 5, na may anyo, ito na po yon. Iyon ang nakakahiya sa harap ng Diyos. Huwag na po nating sanahiya tayo sa tao. Ito po yung kasi ang gusto kong mangyari. Minsan babantayan natin ang ating mga anak dahil bakit? Nakikita nila tayo. Pag umaga alam nila yan, magbibihis tayo, may sasakyan tayo, pag wala, magta-tricycle, maglalakad. Sama-sama tayo pag linggo, may dala. Bible, talagang maayos yung lakad mo. Kaya lang, bantayan natin mga anak natin, baka mamaya sa ibang lugar na hindi kasama ang magulang, hindi pino ang kanilang galawan. Nakukuha po ba niyang ibig ko sabihin? Tingnan niyo po ang verse 5. Tingnan niyo po ang verse 5, mga kapatid. Okay? Pag nandito, kasama mo sila, may anyo ng kabanalan yan eh. Siyempre, nandiyan ka, nanonood ka eh. Paano pag di niya nakikita si pastor, ikaw at ang kapatid niya? Nasa ibang lugar siya na maraming taong nagkakagulo doon at pleasure. Laman, pasikatan. Diba? Naalala ko tuloy nung ako po ay marunong magbike ng patalikod. Muntik ang mabalian ng ligi. Dahil sa pleasure. Kayabangan. Okay? Ang design ng bisikleta, paharap, di ba? Ay, inaral ko yon. Katalikod nagbabike. Kaya, diretso. May kanina pala doon sa unahan, walang nagsasabi, walang nag-warning. Ay, yung may doon, matalas na yero, yung balagot ka lang ganun, hindi ko na inulit. Bakit po? Ang Diyos ay marunong maningil. Okay? So, magaling ka. Sige, pleasure, hindi ng Diyos, pleasing ng Diyos. Gusto mo pleasure mo? O sige, pagbibigyan ka ng Diyos. Saan mo gusto pumunta? Punta ka kung kanang lugar. Pababayaan ka ng Diyos. Look at the prodigal. Akin na ang aking pera, akin yan eh. Ginastos niya, nilustay niya. Paat nadating doon, lahat, nagdusa siya. Mabuti lang, decision siya. Sa bahay ng aking ama, may mga tauhan doon, sinisweldoan, maganda ang damit. Dito, mamamatay ako. Babalik ako, hindi na anak niya. Babalik ako bilang alipin. Yun po ang kalagayan natin.
Minsan na tayong tumalikod sa Diyos, anak tayo ng Diyos, pero dahil po sa ating mga gusto, sa ating mga pleasure, naging tayong alibugha at hindi na tayo babalik doon bilang dati, bilang anak kundi, bilang alipin. Panginoon, at least kakain kami ay susuotan ng damit at ipoprovide mo ng lahat ng aking pangangailangan bilang alipin mo sa lupang ito. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. Last, verse 6 and verse 9, at ito tayo magtatapos. Maliban na wala ng conviction sa verse 4 and 5, wala na rin po sila, ang mga taong ito, wala ng konsensya. Verse 6 and 7, verse 6 po, sabi doon, verse 6, sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa sambayan at binibihag ang mga hangal na babae. Ito po, mag-ingat po tayo mga kababaihan. Pwede tayo madala sa... Alam nyo na, di ba? Natural yon. The Bible says, ang mga babae weaker vessel, pinakamahinang sisidlan. Ingat po kayo. Baka kayo ay hindi nyo alam na papasok na kayo ng kung ano-ano, at dito po ang sabi niya dyan ay binibihag ng mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ang mga ibang pagnanasa. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Okay? Nagiging silang traitor, nagiging double-minded dahil sa alok ng mga kaibigan. Okay? So dito po, ay sabi dito, ay ito'y katumbas ng mga false religion. Double tongue. Okay? Mga water lily. Ay okay doon, ay okay dito. So ito yung mga water lily sa verse 6, na ginagapang tayo. Ito nga sabi ko kanina kay Kagawad habang nagsundo kami, pag-pray nyo po itong mga ministry nila doon na magnanay, kasi kapag napabayaan po nila ito, somebody will. Hindi sila babaya na, uy, okay na to, nahawanan na to, natapiasan na to, ang gagawin mo lang dito, gamitin. Yun po ang number 1 ng binabantay ng kaaway sa atin. Pagkatapos natin yung mga bata, turuan, palakihin, at turuan ng salita ng Diyos, papasok sila para gamitin sa kanilang maling mga intensyon. Pag-pray nyo sila. Lalo mga batang dinadala natin sa Panginoon dito, hindi na po yung mga ordinary. May mga itsurang bata yan. Di ba? So dito po ay mga anak ng Diyos kasi yan eh. So dito po ay false religionist. Okay? Yun po pinapakita ito. May mga anyo ng kabanalan. Okay? Napasok tayo at ang common strategy ng mga ito, ang unang kakausapin, kasi nga, sabi nila madali, ay ang babae. Okay? Sa garden kasi ganun po ang pinasok ng ahas, si Eva, rather than Adam, di ba? Madaling pasukin pagdating sa mga, kung ano-anong mga transactions na minsan di mo alam, mapapahamak. Okay? So, bakit nasabi natin tama ito? Sapagkat ang Diyos, in-establish ang lalaki na manguna sa tahanan. Okay? Hindi yung babae laging siya ang masusunod. Pwede naman yon. Basta, sasubmit mo pa rin sa asawa. Hindi naman sa lahat ng bagay, ikaw na yung gustong masunod. Okay po? So, yan po ang in-establish ng Panginoon. Pangalawa, He specifically forbid a woman leader to preach sa mga churches. Pero sa kapwa nila babae, pwede. Sa mga high school, pwede. Kasi yun po ang teaching. Okay? Pero preaching, di po pwede. So, dito po ang pangapat, ang mga tao ito nadideceive dahil wala nga silang konsensya, okay? Always learning but never able to come to the knowledge of truth. Kasi po nadadaya nga sila. Okay? Kaya dito po ang verse 8, sabi ni Pablo dito, ini-illustrate niya ito ang dalawang Egyptian priest na nag-resist kay Moses. Mga kapatid, pinatay ito ng Panginoon eh. Okay? Hindi sila patuloy doon sa kanilang ginagawa. Kasi ito po ay pinatay ng Panginoon nung time na yon. Sapat kinukontra nila ang gawain at ang plano ng Diyos. Ang matututunan natin ngayon dito sa verses 8 and 9, okay? Gina-counterfeit ng mga taong ito ang katotohanan. Ang mga anak natin, dinadaya nila doon na maganda rito, dito ka na lang sumanib, dito ka na lang, maging ganito ka na lang paglaki mo. Na hindi nila alam, mapapahamak ang mga anak natin. Kaya ating pong bantayan. At sabi ng verse 9, okay, tingnan na po tayo ng verse 9, last verse, ngunit sila hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang mga kahangalan. Matutuklasan mo rin na may plano sila sa anak mo eh. Mga kapatid, hindi lang po ito sa mga kabataan ngayon. Parating ng panahon ito. Tayo rin mismo, huwag nating pabayaan na, sige anak, doon ka na nga, may ginagawa ako, istorbo ka eh, manood ka na lang doon. Huwag ganon. Gagayad pa rin natin sila. Kaya dito po ay, sabi diyan,
dinideceive nila, always learning, pero walang pupuntahan ng anak mo pag nasama sa maganyang grupo. Bakit po? Sabi dito, binigay ni Paul na nga doon ang illustration dalawa ito, ang gawain ng Diyos, okay, ay hindi limitado. Pero pag gawain ng kaaway, limitado lang yan. Kaya mga kapatid, kung ang mga bata, kahit tayong mga magulang, para bang nag-isip tayo, sobrang ng paghirap namin, pastor. Minsan na rin ay nag-iisip din kami na minsan makaalwa sa kahirapan, umasin sumambig. Sana naman yung anak ko ano to? Manalo sa Miss Philippines. Okay. Kasi maganda anak ko, sayang naman. Isa sa, kapatid, hindi po tayo pare-pares dito. Yung teacher ni Dana dyan sa Ginubatan, sabi niya, pastor, ilalabi namin to sa singing contest kasi ang ganda ng boses ng anak mo. Sabi ko doon sa teacher niya, pasensya na po, ang anak ko, kumakanta lang yan para sa Panginoon. Doon lang yan sa pulpit namin. Ang ginawa pa rin yan, nilaban pa rin dyan. Okay. At least nakapangalawa lang. Pagdating dyan sa natalo siya kasi may kuryurong isa. Kami, pinababayaan namin. Mga kapatid, ang punto ko po mga kapatid, hindi natin kailangan pagsikapan na magkaroon tayo. Sapagkat anuman ang pangangailangan mo, alam na ng Panginoon yan eh. Mag-relay ka lang sa Panginoon. Lahat ng binanggit dito ni Pablo po ay katotohanan. Ang sabi niya, ano ba ang responde natin? Ano ba ang ating response sa mga sinabing ito ng Panginoon sa atin? Una, ang ating panahon ay napakaiksi. Malapit ang Panginoon bumalik, ang mga anak natin, iiwan natin isang araw, sana sigurado na po yan na kanilang paninindigan at ang kanilang gagawin. Pangalawa, ang dapat natin gawin sa Panginoon sa mga batang ito, maturuan ang katotohanan ng standard ng Biblia sapagkat perilous time na ngayong panahon. Minsan nga mga kapatid, ewan ko lang, marami pa gustong tumira ng NCR o ng Manila. Sa tingin ko, tagal ako doon, 15 years. Parang ayoko doon eh. Bakit po? Una, ang mga anak doon, ang mga bata, o mga anak ko, maihahalo sa mga unsaved. Ayoko. At least dito, medyo hindi pa katulad ng nasa sentro. Ano po? So we are living in a perilous time. People are bound in sin at walang paghahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Walang magawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kaya mga kapatid, dito po ang ating may dadagdag na text. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatsoever my hand. Okay, tingnan natin. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ano man ang makukuha ng kamay mo para gawin, gawin mo na ngayon. Bakit po? Mananagot ka isang araw, mapabayaan mo ang mga batang itong mapupunta sa perilous time. Ecclesiastes, pakilabas po. Iparito ko ba dyan? 9 verse 10. Ecclesiastes 9:10. Ayan. Anumang masusupong gawin ng iyong mga kamay, may napansin na ba kayo sa ating pinag-usapan? May magagawa na ba kayo? Anumang makikita niyong gagawin ninyo. Ang sabi po ng Biblia, okay, gawin mo ng iyong kalakasan at kung kailan ugod-ugod na tayo, gusto kong sama ng anak ko mag-visit, hindi ka na nga makakalakad ng matino. Okay? Ano pa? Sapagkat walang gawa, walang kaisipang kaalaman, ni karunungan man doon sa libingan. Pag namatay ka na, wala na pong mangyayari dyan sa iniwanan mong walang pag-asa. Okay? Na iyong patutunguhan. Ang ibig sabihin ng text, papunta tayo sa pagtanda. Handa na ba tayong iwanan mga anak natin ng tama at maayos? Okay, yan lang po siguro sapagkat ang sabi ng Romans 13:12. Okay? Malalim na ang gabi. Romans 13:12, last verse. Okay? Malalim na ang gabi, ibig sabihin malapit na ang Panginoon. Okay? Mag-uumaga na. At ang araw ay ano daw? Okay. Ayan. Malalim na ang gabi, ang araw ay malapit na. Oh. Mga estudyante, pastor, mag-college mo po ako. Madali na lang yan eh. Okay? Kaya't iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang sandata ng liwanag. Alin po yun? Isuot mo ang buong baluti. Ephesians chapter 6, helmet of salvation, the sword of faith, at the shadow pit, yung ating kumbat ng ating pananampalataya. Tayo po magsitayo at tayo mag-close. Hari nawa, may natutunan kayo ngayong umaga. Are you blessed? Amen. Napakaganda po ito at minsan-minsan ay ito po'y warning sa akin at sa aking mga anak at wala pa naman ako maghihinga po. At kung kayo po ay naging warning, hari nawa, gawa natin ang paraan, malapit na ang gabi. Kung may makita tayong gawin natin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito.
Salamat po sa mensahe na ipinadala. Salamat po sa warning. At kung mayroon po sa umaga ito, Panginoon, habang tayo nakayuko, nakapikit, bilang magulang, gusto mo ba na gawin ang paraan habang maaga pa, habang may oras pa? Tutukan natin ang ating mga anak na sila ay maturuan ng tama, ng righteousness, kabanalan, at higit sa lahat, kaligtasan. Pangalawa, gusto mo ba na huwag pabayaan ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon upang ang mga kaaway ay huwag pakailaman ang mga ginagawa mo o mismo mga anak mo, huwag pakailaman ang mga kaaway? Panghuli, nangangako ba tayo ngayong umaga sa Panginoon? Lord, naintindihan ko na po, ako po pala ang inaasahan mong katiwala. Lord, gagawin ko po habang may oras pa. Nagilang Diyos, salamat po sa mga pusong nakita nyo na nangako ngayong umaga. Hari nawa, Panginoon, pagtagumpayan namin ang mga pinagdadaan naming hirap at ano pa man sa panahon ito upang ang mga batang iiwanan namin, kung kami man ay mag-retire, magpahinga na lang kami, nakaupo na lamang, ang mga anak namin, sigurado kami na hindi gagawa at lalayo sa iyong mga kalooban. Maraming salamat po. At ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo mag-offering, pakiupo lang po saglit. Yung mga gusto pong tumulong doon kay Sister Weng tungkol sa kanyang papa, lagay nyo lang po doon sa envelope para kay Sister Weng. Kung magkano man yan, para hindi na po tayo mag-iikot pa ulit ng ating envelope. Ano po? At ako po yung maglalagay na lang din sa aking envelope. Maraming salamat po. Dala ko na yung aking sapatos. Yes, Lord. Inyong mga anak. At dinadala rin po namin ang mga kapatiran po na may pusong magbigay, ngunit hindi po sila makapagbigay, Panginoon, dahil sa ngayon ay wala pa sila. I-bless nyo rin po sila, Panginoon, nang sa gayon po ang kanilang mga banal po na hangarin, Panginoon, ay matupad po, Panginoon, para sa inyong kapurihan. I-bless nyo rin po, Panginoon, ang mga kaloob po para po sa tatay po ni Sister Weng. Ingatan niyo po siya, Panginoon, sa mga panahon na ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Awitin po natin ang Oh, I Love Jesus on the first verse. Ready, sing. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Chorus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. So, Pastor. Amen. Thank you very much sa bawat isa na nandito ngayon at sa ating pagpunta sa ating pinakahuling parte, ang baptism ay isa sa pinakaimportanteng bagay para sa isang mananampalataya. Ito ay iyong desisyon, ito ay iyong conscious decision na sumunod sa Panginoon. So, bago ang lahat ay maririnig natin ang testimony ng mga kapatid na ito na mga nagdesisyon na sumunod sa Panginoon at ibabahagi nila ang kanilang pagkakakilala sa Panginoon at maririnig niyo po sila. Simulan natin kay Sis Clarita. Okay? And then next si Brad. Okay? The people of God say, Amen. Let's welcome Sis Clarita. Good morning po sa inyong lahat. Ang aking testimony po ngayong taong February 1, 2026, una po sa lahat, pinapasalamatan ko ang ating Panginoon at pinupuri ko ang kanyang kabutihan na nangyari sa buhay ko sapagkat siya'y dakilang Diyos na napatuloy niya akong minahal. Kahit sa kabila ng ako ay makasalanang anak
anak niya, pero patuloy pa rin niya akong minamahal na kahit alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanyang harapan. Pero nung ako po'y sinubok ako ng panahon, ngunit doon ko po nakita na pinatatag ako ng Panginoon. Kasi po ako ay dumaan sa mabigat na pagsubok. Sa buhay ko, nung taong 2022, 2023 hanggang 2025 po. Noong taong 2022 po ay nagkasakit ang aking mister. Nagkasakit po ang aking mister noon. At nung pong taong 2022 na yon ay nasundan pa po, nagkasakit din po, namatayan po ako ng isang anak na panganay. Yung sa mister ko po, nung nagkasakit po yun, is malubha po. Hindi po namin akalain na ang pagkakaakala po namin ay siya yung mawawala nung taong 2022. Pero dumating po yung taong 2023, doon po ako lumuha ng husto dahil yung anak ko po pala ang kukunin ng Panginoon. Tapos po, kami ngayon ng aking anak na si Lemuel, ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sa pagsubok po na aking naranasan noong taong 2023 po na napakabigat, ito po ang naging purpose ng Panginoon. Naging kasama ko po ang aking anak na bunso ngayong taong ito. Anong taong 2025, tumanggap po siya sa Panginoon at nagbalik loob po kami pareho sa Panginoon. At ngayon din po ay pumasok ang taong 2026, eto na po kaming dalawa ngayon. Nagpapatuloy po sa kabutihan ng Panginoon dahil kami po ay binigyan niya ng biyaya o ng habag na ipagpatuloy namin ang buhay Kristiyano namin sa Kanya sapagkat nung bata pa po sila ay kasama ko na po sila rito. Pero dahil natalo po ako ng maraming pagsubok, iba't iba pong pagsubok sa buhay namin na dumaan, nanghina po ako. Kaya ang encourage ko rin po sa kapwa kong nanay na nandito o sino man pong mga magulang, kapag dumaan daw po pala tayo sa pagsubok, dapat mas matatag tayo bilang isang nanay para doon na ng mga anak natin makita na tayong bilang isang magulang ay mas matatag kapag dumadaan tayo sa anumang mga pagsubok sa buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahit nung panahon na taong 2023 ay nawalan po ako ng isang anak at doon po ako talagang masasabi ko pong dumaan po ako sa depression na talagang lumuha po ako ng 2 taon mahigit. Bago po ako naka-recover, ito lang pong 2025 at ngayon din po na 2026. Kaya nag-decide na rin po ako ngayon sa panahon ngayon namin kasi mas matagal na po talaga akong Kristiyano. Hindi po ako nagpapabaptize pa noon. Kasi inaano ko pa po sa aking sarili na kung talagang tuloy-tuloy po ang pagsunod ko sa Panginoon. Pero ngayon po, ang sabi nga po doon sa nabasa ko po pala, na kahit doon sa mabigat na pagsubok na aking pinagdaanan po nung mga panahon na yon, dahil hindi ko na po kinakaya ng isip ko at ng katawan ko, dahil nagkasakit na rin po ako noon, ng time na yon, nabasa ko po sa Mateo 11:28, na sabi po yung ganon, lumapit sa akin lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Kaya nung umiyak po ako sa Panginoon, nung pagkabasa ko po yun sa Bible, talagang as in
humagulgol po talaga ako ng pag-iyak noon. Kumbaga sa ano, sinusuko ko po yung buhay ko sa kanya. Kasi ang bigat po para sa akin yung naranasan kong pagsubok Dahil sunod-sunod na taon. Ang pinaka-ultimong taon po na dumaan din kami sa mabigat na pagsubok ay yung sa anak ko. Pero praise God po kasi kahit na ganun pa man yung nangyari, hindi po inalaw ng Panginoon na humarap kami sa pagsubok na yon. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng Panginoon dahil hanggang ngayon, eto ako nakatayo, nakangiti na rin kasi dati hindi ako ngumingiti. Tapos eto po kami ngayon, nakasama ko na nga ang anak ko, na magpapatuloy na kami sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko na rin po hahayaan na patuloy akong lumayo sa Panginoon. Kaya yun po ang kagandahan na ang pagmamahal po pala ng Panginoon sa atin, kahit na ganun pa man yung nangyari sa amin, sa pamilya ko, na pinagdaanan naming napakabigat, mahal pa rin po pala talaga kami ng Panginoon at hindi niya po kami hahayaan na sa pagsubok na yon ay hindi namin makakaya, kaya naman po pala namin. Kaya nag-decide na rin po ako ngayong taon na 2026, ngayong February 1, magpabaptize na po kami, 2 po kami ng aking anak. At yun po, pinupuri ko po ang Panginoon dahil sa kabutihan at kadakilaan niya at sa napakalaking pag-ibig niya sa buhay namin bilang isang pamilya, eto kami ngayon. Kaya maraming pong salamat at ibinabalik ko ang kapurihan at pasasalamat sa Panginoon lamang. Salamat. Sino na kayo si Kristo para sa inyo? Si Kristo para sa ang Panginoon ay kung sino siya sa akin. Siya ang aking Panginoon at tagapagligtas na patuloy kong paglilingkuran. Proceed na po tayo doon sa likod. Amen. Nagagalak ba kayo sa kanyang profession of faith? Ganon ang kaligtasan ng Panginoon nagbabago. Ang sabi nga niya dati hindi siya nakangiti, ngayon nakangiti na. Amen. Amen. Glory to God. Ngayon tawagin natin si Brad Lem para marinig natin ang kanyang testimony. And the people of God say, Amen. Brad. Okay, so good morning po sa lahat. So, ito po ang testimony ko sa buhay ko kung sino po ako noon at kung paano ko po nakilala ang Panginoon at ano na po ako sa Panginoon ngayon. So, ako nga pala si Lemuel Noylan, 24 years old. Ito po ang testimony ng buhay ko. So, when I was grade 6, sinama na po ako dito ni Mama sa church. Pero not totally, kilala ko na po si God noon since bata pa po ako noon, pero palagi ko na po siya nadidinig. Ako yung bata dito na dati na ayaw umalis sa tabi ni Mama kasi mahihain pa ako noon sobra. Then nung nag-high school na po ako noon, doon na po nag-start na yung medyo na nag-iba na po yung pag-ugali ko. Hindi na po ako noon sumasama sa pag-church kila Mama at Kuya kasi mas inuuna ko na po noon mga makamundong bagay na nagpapasaya sa akin. Halos makalimutan ko na po noon si God. Kaya halos napabayaan ko po pag-aaral ko noon hanggang sa natuto na po ako noon mag-cutting class, magbisyo, mag-inom, halos lahat po nakalokohan nagawa ko dati, pang babae. Pero ang hindi ko lang po ginawa is mag-drugs kasi may nagaya sa akin dati sa school kasi iniisip ko pa din po na magagalit sa akin sila Mama nung time na yon. Ako yung kabataan dati na halos pansarili ko lang iniisip ko, maging masaya lang ganun. Hanggang sa mag-senior high po ako noon, halos nagulit po ako noon nung grade 12 kasi nakaaway ko po yung teacher ko that time and na-discourage din po ako noon kasi siya lang yung teacher na ayaw ako ipasa sa subject niya kasi may galit po sa akin. Kaya doon na po nag-start yung pag-iisip ko na grabe, halos yak po ako noon. Kasi ayaw ko malaman na nila Mama na hindi ako noon makakagraduate ng grade 12.
So then, yun po, nagsisi pa ako ng sarili ko, halos gabi-gabi, iyak pa ako ng iyak. Then, after po noon, bumawi po ako, sabi ko, dapat makatapos ako ng senior high. Then, yun po, sa awa ng Panginoon, nagampanan ko din po ang sunod-sunod na po yun na pagsubok na dumating sa amin nung mga araw na yun. Nagka-pandemic, nagkukulang na kami sa financial, halos naawa na ako nun kay mama kasi pagod palagi para lang maasikaso kami habang si Papa noon is nasa Naga po, nagtatrabaho. Pero ang lala po ng mga naranasan ko na pagsubok, halos nagkasakit na si Kuya, si Mama, stress kasi palagi na sila nag-away ni Papa. Ako noon, sakitin, palagi po ako noon. Kung naniniwala po kayo sa nasasapian po ba? Ayun po. Napapasukan po ako noon ng mga masamang espiritu na di ko po alam kung stress ako noon, bakit nagkakaganon ako, lalo paglasing po ako. Tapos yun po, palagi ko pa din sinusuway mga pangaral sa akin ni Mama. Umiinom pa din po ako noon, kahit alam ko po na nasira na buhay ko. Tapos nung 2023 po, yan po yung year na napakabigat na dumating sa amin, na nag-start na po magkasakit papa ko. Then mga ilang months po nawala po kuya ko kasi nabangga po ng truck sa motor, and naging stress na po si Mama, kaya umabot po sa point na question ko na si God that time. Sabi ko, Lord, deserve ko po ba na maranasan ko to lahat? Akala ko po ba mahal mo kami? Pero bakit ganito din? Yun po, nagalit po ako sa sarili ko na palagi ko na din po nasasagot sila Mama, Papa. Noon hanggang sa inatake na po ako ng stress noon, di na po ako noon palagi mapakali, kaya ang ginagawa ko po noon palagi, lumalabas ako and then nagtatambay kasama mga tropa, at least nawawala po yung lungkot ko. Then 2024 po, nag-start na po ako mag-aral sa college kasi may pang-aral na po ako at pang-budget kasi may iniwan po si Kuya para sa amin. Yun po, doon ko po na-realize na iba na pala sa college life, kaya grabing stress po ako noon, halos wala po ako mapagsabihan kasi wala ako masyado alam kasi nagluka ako dati nung high school. Lalo pag may probs po ako, halos palagi ko na lang iniisip na magpakamatay na lang, ganun, kasi feel ko sa sarili ko wala na ako pag-asa. Halos na disgrasya na po ako nun sa motor. Then that time din, sinapian na naman po ako ulit kasi nakainom na naman po ako noon. Halos gabi-gabi po ako nasa labas kasama barkada, nagpapakasaya, gala kahit saan. Halos madali ako ma-pressure ng gusto, lalo pag nalulungkot ako. Then nung 2025 po, nung November 2025, uminom na naman po ako noon, kahit alam ko na nagagalit sila Mama, pero hindi pa din po ako noon nakinig. Hanggang sa umabot po sa point na nagki-issue na po ako dun sa girl na naka-talking stage ko. Halos gusto po ako ipakulong at kinasuhan na po ako that time, at binintangan na po ako ng ibang paratang na hindi ko po ginawa. Yun po, nadurog po yung puso ko. Halos araw-araw po ako umiiyak. Then nakapag-decide po ako, sabi ko, what if bumalik ako sa Panginoon? Then yun po agad po kami pumunta dito sa church at kinausap sila Pastor at si Sister Emma. Pinaalam ko po sa kanila yung situation ko. Then yun po, tigayad po ako nila Pastor kung ano po ang dapat kong gawin. Yun po, sinurrender ko po sa Panginoon ang sarili ko. Sabi ko, Lord, ito po ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Tapos yun po, nag-start na ako dito magbalik loob sa Panginoon. Kahit may problema pa po ako noon na kinakaharap, then paunti-unti po ako natuto mag-pray. Sabi ko, Panginoon, kung totoo ka po, bigyan niyo po ako ng sign na kumikilos ka po sa buhay ko. Then yun po, hindi po ako binigo na Panginoong Jesus. This January po, sinagot niya po yung prayer ko at naayos ko na po yung problema na dinadala ko doon. Doon ko po nakilala na totoo po pala si Jesus Christ. Doon ko po na-realize na iba pala mabuhay ng walang Diyos dati. Parang wala nang palaging pag-asa. Parang walang lahat ng bagay susuko ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa aral na yon, doon ko po nalaman na binulog ako dati ng mundo. Pero ngayon, iba na po, unti-unti na po akong binabago ng Panginoon. Yung mga dating ginagawa ko ngayon na nakakontrol ko na po, at nalaman ko po sa discipleship namin na ang Diyos ay tuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mapagmahal. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ko, kasi kung hindi po dahil sa Kanya, siguro wala pa ako dito ngayon. Kasi kung sa sarili ko lang po ang masusunod, wala ako dito. Pero iba na po ang kumikilos, ang Panginoon na po ang nasusunod sa buhay ko.
Kaya hindi po ako nagkamali na tanggapin ng Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ko, at dito ko din nalaman na ang kaligtasan ay nasa Kristo lang. Sabi po nga niya sa kanyang salita sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya sa mga oras pong ito, idinideklara ko sa inyo na handa na po akong sumunod sa Panginoon at talikuran ko na po ang kasalanan at handa na din po ako magpagamit sa Panginoon. Yun lang po at maraming salamat. The people of God say, Amen. Glory to God. At narinig nyo ang testimony ng kapatid na si Brother Lemuel. Brad, proceed ka na doon sa likuran. At yan ang kaligtasan na dala ng Panginoon para sa bawat isa. Hindi panlabas na pagbabago, kundi pagbabago sa ating kalooban. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy habang sila nagpe-prepare, andyan na si Pastor at ready na. Please pakiano ng mga mics natin. Okay? Pakinggan natin ang baptism ng ating kapatid na si Sister Clarita. Ito naman po ay talagang kayo nagsabi na kayo totoo ng Kristyano at naniwala ng Panginoon. Kung halimbawa, malunod tayo ngayong dalawa dito, sigurado na kayo langit kayo. Okay. Kasi baka mamaya, natakot dahil sa lunod eh. Sa atin sigurado po ninyo. Ano man mangyari, iwanan ka ng mga anak mo, mga asawa mo, sa Panginoon ka pa rin dahil ligtas ka. Okay. So mga kapatid, narinig nyo ang kanyang patotoo. So ngayon po ay babautismahan ko po siya. Okay. Upon the confession of your faith in Christ and the command of His church, I will now baptize you, my sister, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, build with Him in the likeness of His death, and raise up in the likeness of His resurrection, that you should walk in the newness of life. Yun po ang formula nito. Ano po? Nilibog siya, namatay na siya sa dati niyang mga gawa, at ngayon ay magbabago ng buhay sa ginawa ni Kristo sa kanyang buhay po. Sir Silen po. Pag-pray po natin sila kasi sinabi ko na kanina, briefing ko na, habang kayo ay lumapit sa Panginoon, alam niyo naman po, ang mga anghel sa langit nagkakatuwaan sa pagbabalik niyong dalawa. Pero ang mga natag sa lupa, alam niyo, may kakaroon po yan ng presyo dahil lumapit ang mag-ina sa Panginoon. Okay. Asa na si Nangis pa? Okay. Aba, gusto mo magpa-rebaptize ulit? Ito po ang kagandahan po simbang ito. Although hirap tayo, kahit sa Bible study ko, hindi po ako naghihingi na amatin kayo sa amin kasi unang-una malayo yung Bible study ko, maliban yung dyan. Pero mga taga-doon lang din naman pala, at hindi ko po sila pinipilit na. Ang sabi ko lang sa kanila, bukas ang pintuan yan sa inyo. Matin kayo doon, may matutunan kayo. Hindi namin papalitan ng reliyon ang bagong yung buhay o bagong reliyon sa inyo, pero magtuturo kami ng kaligtasan papunta sa langit. Hindi ang reliyon na pako para magdugo, para malinis ka. Yung pa tinuturo namin sa Bible study. Kaya, ganun pa man, dito sa loob mismo natin, ang Panginoon ay nagliligtas. Kaya yun po ang blessing natin. Okay po? Dahil lang natin si BHS. At sana po pakatapos ito, pakabis nila, kamayan po ninyo. Okay? Sapagkat bilang leader sa lugar na ito, experience ko pag mga bagong baptize, nag-uumpisa kagad ang testing sa buhay. Okay? Gagamitin asawa, anak, tapos minsan magagalit, tapos tiyatin. Yun po ang mga kadalasang ginagawa ng kaaway sa mga bagong ligtas. Okay? Nagugutom na ba kayo? Ako dinagutom, pero nakakatuwa po ito na may mga taong sumusuko at sumusunod sa Panginoon. Kaya yun po ang nakakataba na po. Kahit ako gutom na, kahit masakit na likod ko kasi pinagpawisan din ako dyan kahit paano, laan akong mag-service para sa Panginoon. Okay? Alam naman niya kung anong kailangan ng katawan ko, ang Panginoon po ang magpapagaling niyan. At papare po natin pala ang mga susunod nating mga yung mga program natin diyan, yung mga hindi nakakabalik sa hapon po. Ano yung mga plano natin sa buong taon? Gagawin natin 'yan at i-exercise natin 'yan. Yung mga Bible studies doon sa Mauraro, pinagpipreya po 'yan. Naka-attend na rito 'yon pero parang gusto doon na lang muna i-Bible study at darating po 'yan na makakabalik 'yan. Okay? May Okay.
yung sinasabi mong ligtas ka na, kung halimbawa kapatid ay may mangyari sa atin, mamatay ka, sigurado ba ang kaluluwa pupunta ng langit? Paano mo natiyak? Kasi po, alam po na naligtas na po na kasama ni Kristo. Kay si Kristo ang pinaniwalaan mo, hindi ang baptist ha. Dapat ito naman si pinaniwala. So, upon your confession of faith in Christ and the command of this church, I now baptize, hawak ka dito sa kamay ko. Yan, dalawang kamay. I will now baptize you in the name of the Father, of the Son, of God, and the Holy Spirit, buried with Him in the likeness of His death, and raised up in the likeness of His resurrection, that you should walk in the newness of life. Yung ginawa natin, namatay ka na doon sa mga dating gawi, mabuhay ka na, at tumayo ka na sa panibagong buhay. Okay? So, God bless you, my brother. Okay. So tayo po ay magpipray. Isa sa kanina sa lesson Sunday School, kung bakit proper mode, proper candidate, tama ligtas, proper mode, lubog, at proper initiator. Tama ang doctrine na nagbabaptize. Marami ngayong mga baptist. Nasa labas pa nga sila eh. Okay? Rason nila, may sakit ang bawang nila. Pero bakit kaya natin? Kanya-kanyang reason. Pero proper mode, proper candidate, at proper ang lahat na ginagawa para sa Panginoon. Susunod na lang naman tayo, yung malapit na. Amen po ba? Okay, so tayo po ay magsitayo at tayo magpipray. Nangilang Diyos, salamat po sa dalawang nagsumunod sa tubig ng bautismo upang sundin ka at hanapin ang iyong kalooban sa kanilang buhay, na gamitin mo sila sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Kami rin, Panginoon, magpipray sa kanila na lalo pa silang maging matatag sa anumang mga testing ng buhay, ay sila po ay makalampas dahil sa iyong tulong at biyaya. Lord, i-bless mo po ang pagsasaluhan namin ngayong tanghalian. I-bless mo po ang mga kamay na ganda nito, ang mga pamilyang nagsikap para ito ay lahat ay makaroon ng pasasalamat sa pamagitan ng food. I-bless mo po lahat kami, magmula sa mga umatin at sa mga nagpagamit sa araw na ito. Sa iyo ang kaparingang pasalamatan. Salamat po muli sa pagpapasusuko mo sa buhay ng mga taong susunod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much po. At gano'n po tayo.